Matapos nga mag-succeed si Song Jinwoo sa pagtalo sa dungeon boss at pag-extract nito para mapabilang sa kanyang Shadow Army, ay ngayon sa chapter na ito ay matutunghayan natin ang pagpunta ni Song Jinwoo sa Hunter Association, kung saan masasaksihan natin ang kapangyarihan ni Song Jinwoo as a necromancer. At sa uling panel nga ay mararamdaman ni Bae Kyun-ho ang immense power ng ating bida na halos walang limitasyon. Hi di senpai ko, kung bago ka nga lang dito, please follow and subscribe na. By the way, mas maaga po ako nag-upload sa YouTube kaya dun po kayo manood. Bali, pag-uusapan nga natin dito ang chapter 77 up to 78 ng Solo Leveling or ang episode 7. So ano pang hinihintay natin? Let's go! 孫ジヌEQ だ Sa pagpapatuloy na naputol nating istorya, kung inyong makikita sa panel na ito, ay litong-lito si Song Jinwoo kung bakit napakaraming reporter sa labas ng building. Inakala niya nga dito if nalaman ba daw ng reporter ng mas maaga yung patungkol sa kanya. Pero in that case, hindi naman daw siya nare-recognize ng mga ito. Kaya't baka may other reason nga daw kung bakit napaparoon ng mga reporter. Dahil nga napaka-crowded ng labas ng Hunter Association building, ay nahirapan ang bida natin makalapit dito. Pero nung akto papasok na siya ay bigla na lang siyang hinarang ng isang guard. Then tinanong ko sino nga ba siya at kung nagtatrabaho ba siya sa Hunter Association. Winika nga ng bida natin na may negosasyon nga daw siya sa Hunter Association kaya need niya makapasok. Hindi nga naniwala ang guard at pinastay lang si Song Jinwoo sa labas. Napansin nga ito ni Lee Min Sung at sa isip-isip niya if wala ba daw pakiramdam si Song Jinwoo sa mga nangyayari na napakahigpit ngayon. Kumbaga bawal ang ibang outsider na makapasok agad if hindi ito importanteng tao, at sa hindi inaasahan nga ay biglang nagsalita ang chairman at sinabing bisita niya si Song Jinwoo. Winika nga ng chairman kay Lee Min Sung na alam niya kung sino ang punot dulo kung bakit nagtipon-tipon ang mga reporter sa labas ng Hunter Association, at ito ay kagagawa ni Lee Min Sung. After nga nun ay sabay na pumasok si Chairman Gonhe at ang ating bida upang sa pag-uumpisa ng assessment nito. Nagulat nga ang lahat ng reporter nung makita inatsapwera lang si Lee Min Sung at personal niya ineskorta ng bida natin. Kaya't nainis si Lee Min Sung at sinabi sa kanyang tauhan na alamin kung sino nga ba si Song Jinwoo. Nahiya na nga si Min Sung sa mga nangyayari kaya binabalak niyang pumasok sa building upang malaman kung kailan mag-uumpisa ang reevaluation niya, at sa hindi inaasahan nga ay hinarang siya ng tauhan ng chairman. Winika nga ni Woo Jin-chul kay Lee Min Sung na kasalukuyan nga daw nag-uumpisa ang reevaluation ng isang hunter. Matapos nga daw ito ng 11 AM. Gayunpaman ay kinakailangan daw nila maghintay. Kaya't nagulat si Min Sung at gineet na 10:30 na nga daw. At ang start nga daw na appointment niya which is 11 AM. So basically need niya nga daw makapasok agad. Lalo't nandito ang lahat ng reporter sa labas. Karagdagan niya pang sinabi na alam nga daw ito ng chairman, kaya't walang dahilan para pigilan nga daw siya. Pabulong niya pang sinabi kay Woo Jin-chul na isa nga daw siyang bigatin o importanteng tao, knowing na isa ang kanyang ama na malaki ang impluwensya at kontribusyon sa pagpapatakbo ng Hunter Association. Sa mga hindi nga nakakaalam mga kaibigan, anak ng Vice President si Lee Min Sung ng Eugene Architecture, which is same kung saan nanggaling si Jinho na anak naman ng President. Isa nga sila sa biggest sponsor ng Hunter Association. Karagdagan pa nga sabi ni Lee Min Sung na wag naman daw siyang ipahiya sa harapan ng mga reporter kung ayaw daw ni Woo Jin-chul ma-receive ang consequences ng kanyang desisyon na hindi pagpapasok sa anak ng Vice President. Winika nga ni Woo Jin-chul na oo, kaya nga daw niya ito. At doon makikita sa reaksyon ni Lee Min Sung yung pagkakagulat sa na-receive niyang response sa tauhan ng Hunter Association. Kahit pasigaw na sinabi ni Lee Min Sung kung sino nga ba daw si Woo Jin-chul sa kanyang katayuan na kaya itong sabihin sa kanya. Karagdagan niya pang tanong if ganun ba daw kahalaga ang hunter na pumasok ngayon, na kaya daw siyang isa walang bahala na lang. At doon nga hindi na nakapagpigil si Woo Jin-chul at sinabi kay Lee Min Sung if malalaman daw nito, handa ba daw siyang harapin ang consequences. Kumbaga nagbabanta si Woo Jin-chul kay Lee Min Sung. Natakot na nga lang si Lee Min Sung sa sinabi ni Woo Jin-chul. Sa kabilang dako naman ay mapupunta ang scene sa magaganap na assessment ng ating bida. As you can see nga ay nandoroon na rin ang guildmaster na sila Bae Kyun-ho at Choi Jong-in. Winika nga ng chairman na maaga nga daw sila pumunta dito. Karagdagan pa sinabi ng chairman na si Song Jinwoo nga daw ang sumunod na S-rank ng Korea after 2 years. Ayon pa sa nasagap ng chairman na balita na hindi nga daw makapaniwala si Choi Jong-in sa kapangyarihan ng ating bida. Sa kadahilanan siya mismo ang nakakalam kung gaano ka-powerful si Song Jinwoo. Bali nalaman na nga ito ng guildmaster ng Hunter Guild sa kanyang kasamaan na si Ki-hon na nakasakses sa pangyayari sa isang A-rank dungeon. At doon nga ay mag-uumpisa na ang assessment kung saan ay need ng bida natin ipakita ang kanyang abilidad para malaman kung anong class ba siya
na hunter. If mage type ba ito, fighter, tank, or assassin. Pinakita nga ni Song Jinwoo ang abilidad niya makapagsamon ng isang monster. At yung pinakita niya nga dito mga kaibigan ay isang normal soldier lang. Nagtanong ang nagpapare-evaluate if isa ba daw itong summon creature. Kaya't karagdagan niya pang tanong if kaya ba daw ng ating bida controlling ito. Then sumingit nga si Chairman Gonhe at sinabing ito lang ba daw ang full capacity ng abilidad ng ating bida. Na halatang hinahamon ito na i-all out ang totoo niyang kapangyarihan. Kung inyo makikita nga sa panel na ito ay walang nagawa si Song Jinwoo para maglihim pa. Lalo't alam naman daw ng lahat yung totoong kakayahan niya. At sa hindi inaasahan nga ay nilabas ni Song Jinwoo ang Knight at Elite Knight niyang soldier, which is si Kiba, Igris, Iron, Tank at iba pang High Orcs guard ni Kargalgan. Sinabi nga ng ating bida na kaya nga daw niya magsamon ng 100 more na creature. Kaya't nagulat na lang ang lahat na nandoon sa assessment nung masabi ito ni Song Jinwoo. Sa mga hindi nga nakakalama kaibigan, ang isang powerful mage na biyasa sa summoning ay kaya lang magpalabas ng 1 or 2 creature. May limitasyon nga ito sa kadahilan ng malakas ito mag-consume ng mana. Kaya't yung abilities ni Song Jinwoo na kaya magsama ng almost 100 or marami pa ay masyado ng overpower. Kaya't ganun na lang gulat na gulat si Baekhyun sa kanyang natungayan na immense magical energy coming from Song Jinwoo. Karagdagan pa sabi ni Baekhyun na ibang-iba na nga daw si Song Jinwoo compare nung una niya itong nakita sa Red Gate. Napaka-overwhelming na nga daw ng kanyang kapangyarihan. After nga nun mga kaibigan ay successful nang natapos ang assessment ng ating bida. At nakakuha siya agad ng ranking as a S-rank ng Korea. At doon nga ay tinawag ni Baekhyun ang ating bida at sinabing okay lang ba daw manghiram kahit papaano ng onting oras ni Song Jinwoo. Nag-response naman ang ating bida na pasensya dahil meron nga daw siyang pupuntahan. Nagbigay nga ng babala ang dalawang guildmaster kung sila nga daw sa katayuan ni Song Jinwoo ay hindi nga daw sila aalis. Na-misunderstood nga ng bida natin yung sinabi ng guildmaster. Kumbaga sa own perspective niya, napagsisihan nga daw nito if hindi nga daw siya magsasign ng contract sa mga kilalang guild na ito. Pero ang gusto lang naman ipaiwatig ng mga guildmaster, yung exit na lalabasan ng ating bida ay puno ng mga reporter. Kaya't for sure na pagkakaguluhan siya nito. At doon nga sa hindi inaasahan ay kabilaan yung mga kamerang nagka-capture sa ating bida. Bali mabilis nga nasagap ng mga reporter yung patungkol sa pagiging pang-10 S-rank hunter ni Song Jinwoo ng Korea. Sa panel nga na ito as you can see ay naging headline ng balita si Song Jinwoo. Na even classmate ng kanyang kapatid ay sinabi ito kay Jin-ah na nasa live news si Song Jinwoo. Nagulat na nga lang si Jin-ah nung makitang nasa balita ang kanyang kapatid. Then 10 minutes earlier ay babalik tayo sa scene kung saan nagsasalita si Lee Min-sung. Bali ito ngayon nangyari sa labas habang nag-uumpisa yung assessment ni Song Jinwoo sa loob ng Hunter Association building. Nag-decide nga si Lee Min-sung na itigil ang kanyang career as a actor para mabaling ang atensyon ng lahat ng reporter sa kanya habang nasa labas ito. Bali alam na nga ni Lee Min-sung na magiging A-rank hunter siya. Then nakaplano na nga lahat yung pagiging hunter niya sa Reaper Guild. Kung saan ang namumuno nito ay si Hunter Gyo na isang S-rank hunter na biyasa sa marksmanship at archery magic. After that ay may kasindak-sindak na balita na natuklasan ang mga reporter na meron nga daw tinalaga ang Hunter Association na bago pang 10 S-rank hunter ngayong araw lang. Then sa pag-check nila sa homepage ng website ng mga hunter ay nandoon ang pangalan ni Song Jinwoo. Kat hindi na pinalagpas ng mga reporter ang pagkakataon at binaling ang atensyon sa ating bida. Nasyak na nga lang si Lee Min-sung nung makitang binaliwala na lang siya ng mga reporter habang nasa kaligitnaan siya ng pagsasalita. Even ngayon kasama ni Lee Min-sung na reporter ay hinayaan na rin siya. Then back to the scene kung saan binuksan ni Song Jinwoo ang exit ay makikitang dinumog siya ng lahat ng mga reporter. Even ngayong ibang kasama ni Song Jinwoo sa mining team ay nakita siya sa headline ng balita. At yung isang miner nga na maliit sa ating bida nung marinig yung announcement sa news na nagsasabing ang bagong S-rank hunter ng South Korea ay si Song Jinwoo ay hindi na lang siya nakaimik na parang statwa dahil sa takot at pagsisisi na inangasan ng isang S-rank hunter. Pati nga rin yung dating kasama ni Song Jinwoo na mga hunter ay nakita rin ang balita. Then doon nauputol ang panel at dadako naman tayo sa pag-uusap ni Jinho sa kanyang ama. Pag-uusapan nga nila dito yung patungkol sa paghawak sa Eugene Guild at planong pag-recruit kay Song Jinwoo. Nalaman nga ng president na isang S-rank hunter si Song Jinwoo at isang mage class hunter. Kaya nagtanong ang kanyang ama if naging successful ba si Eugene sa pag-recruit sa ating bida. Nagbaw na nga lang si Jinho at nagsabi na patawad ama. Sa kadahilan hindi naging matagumpay ang pag-recruit niya kay Song Jinwoo. Dahil nag-decide nga daw ito na gumawa ng sariling guild at inimbitahan siya ni Song Jinwoo para maging official assistant nito. So sa madaling sabi ay gagawa na lang sila ng sariling guild at i-give up na lang yung Eugene Guild. Sapagkat hindi niya mabigay yung kondisyon ng kanyang ama na mapabilang si Song Jinwoo sa kanila. Bukod pa dyan ay for sure bilang kaibigan ng ating bida ay ayaw niya maging sunod-sunuran si Song Jinwoo sa kagustuhan ng kanyang ama para sa negosyo.
At doon nga'y kinompront ng President si Eugene Ho kung ano ang rason kung bakit gusto nilang kuhain ang mga malalakas na hunter. Hindi nga daw ito patungkol sa pera. Kung hindi ay para protektahan lang sila. Kung tutusin nga daw ay enough na or marami na siyang perang nakukuha sa pagpapatakbo ng Eugene Architecture. At in-explain na kanyang ama yung patungkol sa mga country hunter o isang national level hunter. Isa nga sila sa mga bigatin o nasurpass na yung pagiging S-rank hunter at nagsisimbolize sila ng power or dominance ng isang country. Ang isang national level hunter nga ay kapantay na ng lakas ng isang bansa or isa na itong malaking threat ang kapangyarihan nila na kayang tumalo ng bansa. Kaya tinagurian ng mga ito na isang hari sa kanya-kanya nilang bansa. Alam naman natin mga kaibigan na malaki ang impluensya at kontribusyon ng ama ni Eugene Ho sa pagpapatakbo ng Hunter Association ng Korea. Kaya't isa sa mga plano nila ang pag-hire or pagkuha ng mga malalakas na hunter na katulad kay Song Jin-woo para in near future ay may potensyal na maging isang national level hunter na kayang iligtas or i-defend ang buong bansa sa peligro. Sapagkat kung aasa nga lang doon sila sa country law at authorities ay walang mangyayari dahil pwede itong magbago anytime. Kaya't ang pag-recruit sa mga trustworthy na mga hunter ay isa sa mga plano ng kanyang ama. Isang magaling na hunter na hindi naapektuhan ng pera or personal relationship. At ito ang nakita ng ama ni Eugene Ho kay Song Jin-woo dahil napaka-humble nga lang nito na hindi tinitake advantage yung pagiging maluho ni Eugene Ho at tumutulong sa ibang guild. Although hindi nga lang naging successful yung pag-recruit nila dito. At doon nga ay sinabi ng president na nakapasa si Eugene Ho sa trial at ibibigay niya na mismo ang Eugene Guild kay Jin Ho na ikinagulat naman ng kanyang anak. Karagdagan pa ng president na i-expand nga daw ito ni Jin Ho, ang Eugene Guild at maghanap na malalakas at trustworthy na mga hunter. Sapagkat soon ay maging mas malagang kayamanan pa sila sa bubuin ni Jin Ho na guild. Pero sa hindi inaasahan nga ay nag-decline si Jin Ho sa proposal ng kanyang ama na pagbigay sa Eugene Guild at doon nauputol ang panay sa pag-uusap ng mag-ama. Dendadako naman tayo sa nagaganap sa Hunter Association building kung saan ay dinudumog ng reporter si Song Jin-woo. Kung inyo makikita nga sa aktong hawak na si Baekhyun Ho kay Song Jin-woo ay bigla na lang itong na-disappear at biglang napunta sa mismong parking lot na ikinagulat naman ng lahat. Napatawan na nga lang si Choi Jong-in sa kanyang natunghayan na isang mage class na meron daw pambihirang bilis na mahambing sa isang assassin. Naiwan ngang shock si Baekhyun Ho sa kanyang natuklasan dahil hindi nga daw niya nakita yung pag-alis ng ating bida sa kanyang harapan. Alam naman daw ni Baekhyun Ho na malakas ang bida natin. Pero hindi daw yun problema sapagkat ibang-iba si Song Jin-woo nung una niya ito makilala. In terms of movement speed at magic energy na nag-flow sa kanyang katawan, kung tutusin nga daw ay wala daw silang binatbat kay Song Jin-woo. Nakakatawa nga daw na pwede si Song Jin-woo na maging isang makapangyarihan o isang hunter na maaari mag-evolve at patuloy na lumakas na walang limitasyon or hangganan. At ito ay nasisense at kinakatakot ni Baekhyun Ho sa ating bida. At doon magwawakas ang chapter 77 up to 78 ng solo leveling. Napaka-intense nga nito mga kaibigan dahil natungay ng mga guildmaster, even si Chairman Gone, ang true potential ng ating bida. At hindi lang yan dahil ang hunter nga daw na ito, ukol kay Baekhyun Ho ay walang limitasyon ang pag-grow ng kanyang kapangyarihan. So ayun lang, this Senpai Koy, see you in next video.